utusan ng estudyante, pues, entonces yan ang dapat na maingon. Paituloy nyo kung yung tataas-taas. Pero may nagsabi sa akin ng estudyante na medisina ang binatayan. Pinupuri na kanya mga profesor. Kung itutuloy siya na apreso, makawala siya na isang taon at magtatapos pa naman sana siya ngayong taon. Talaga, pues, dagdag pang dahilan makakatuloy ng apreso. Sa halip makasama yung makakabuti sa kanya ang isang taon para sa karera. Makakabuti sa kanya at sa lahat ng mauulog sa kanyang mga kamay pagkatapos. Hindi sumasama ang isang doktor dahil sa mas mahabang praktika. Dagdag pang dahilan para matira siya. At pagbuwan sa sasabihin ng mga filibusteryo na kailang inaalagaan ng bansa. Pero ang binatangin ang pinakamisyon sa lahat. Nakuha rin siya ng mga libro. Oo, mga obra sa medisina at mga puligyetang sinulat ng mga pensula, hindi pa nagugupit ang mga paina. At saka ano ang ibig sabihin yan? Bukod pa, di pumunta ang binatangin sa isang bakal sa transiteria, hindi nakailam sa anuman. Tulad sinabi ko, ang binatang yan ang pinaka-inosente sa lahat. Lalo mabuti. Mas makakabuti ngayon ang parusa ng mas magandang ehemplo dahil mas nakakatakot. Ganito kung paano maging gobernador aking sinunod. Maraming beses na kailangan sa sakripisyo ang kabutihan ng isa para sa kabutihan ng marami. Pero mas mataas pa ang ginawa ko. Mula sa kabutihan ng isa ay kinuha ko ang kabutihan ng lahat. Isinasalba ko ang prinsipyo ng otoridad na naglagay sa peligro dahil kailangan irespeto at manatili ang prestigyo. Sa ginawa ko ito, itinumpak ko ang mga sarili kong pagkakakalibin din ang sa iba. Pero yung mga taas-taasan, hindi ba natatakot sa responsibilidad? Ano ang ikatatakot ko? Wala ba akong pangyarihan ng siya? Hindi ko ba magagawa ang gusto para sa masabuting gobyerno sa mga islang ito? Ano ang ikatatakot ko? Pwede ba akong magkatuhan ng isang pulisan sa harap ng mga tribunal at hingan ng responsibilidad? Ba, at kahit namin na siya ng paraan, dadaan mo na siya sa ministeryo at ministro. Hindi lang sa akin. Sino diyan ang makakaalam kung nasan siya? At ikaranan niya mabuti sa aking pagbalik ko. Ang nasa posisyon ngayon, pwede kong pabayaan magdaan at kung siya ang diablo. Ang papalit sa kanya ay magiging masyadong abala sa kanyang bagong tungkulin at pwede mag-abala sa maliit na bagay. Ako, aking senyor, wala akong ibang iniintindi kundi ang aking konsensya. Nagtatrabaho ako segundo sa aking konsensya. Oo, aking mineral. Pero ang bayan, Ano ang bayan? Ano sa akin ang bayan? May pinirmahan ba akong kompromiso sa kanya? Utak ko ba sa kanya ang tungkulin ko? Siya ba ang humilang sa akin? Walang kabuluhan. walang kabuluhan aking mineral. Walang kabuluhan. Sasabi mo, hindi na hinira ang taas-taasan ng bayan Pilipino. Hindi na Espanya at nagdagdag itong dahilan para patuloy mabuti ang iyong taas-taasan. Ang mga Pilipino, para wala silang pwede isumba sa Espanya. Dagdag na dahilan aking mineral sapagkat nang pumarito ang iyong taas-taasan ay nangako ng mga kahalang may justisya, isigapang idulot ng kagalingan. At hindi ko pa ba ginagawa? Hindi ko ba sinabi sa iyo na kinukuha ko sa kabutihan ng isang kabutihan ng lahat? Tuturuan ba niyo ako ngayon? Kung hindi niyo naintindihan ang aking mga kilos, kasalanan ko ba? Pinuglasa ko ba kayo makisama sa aking responsibilidad? Na inyong kataas-taasan, ako para masama sa inyong responsibilidad, iba ang iniintindi ko sa aking responsibilidad. At dahil dito, magsasalita ako dahil matagal na akong nanahimik. Oo, huwag kayong kikilos ng ganyan, inyong kataas-taasan. Bagaman may ganito o ganong tungkulin ng aking pagparito, hindi na hulugan pababayaan ko na lamang ang aking mga karapatan at pababayaan ko bumaba ang aking sarili. Sa papel na isang Pilipin, walang boses sa dignidad. Hindi ko gusto mawala sa Espanya magandang imperyo ito. Ang walang milyong sakop ng masuri at butisinong nabubuhay sa mga pagkakabigo at mga pag-asa. Pero ayoko rin mamantsahan ang mga kamay ko ng inyong hindi makatang pagsasamantala sa kanila. Ayoko masabi kailanman na samantalang nawasak na ang pangangalakal sa
pinag-iba yung mga Espanya na napakpapakan ang kanilang bandila at pinagpusay sa ilalim ng maraming posisyon. Hindi para maging dakila, hindi. Salita akong Espanyol, pero bago maging Espanyol ay tao ako. At bago Espanya sa ibabaw ng Espanya, isang dakilang dakal na mataas na prinsipyo ng moralidad. Ang mga walang hanggang prinsipyo ng hindi nagbabago at katarungan. Magtataka kayo kung bakit ganito? Ako mag-isip dahil wala kayong ideya sa kapilaan ng pangalan ng Espanyol. Wala kayo dito. Wala. Ituloy lang nyo itong mga tao ng interes para sa inyo. Pwede maging pirata ng isang Espanyol. Pwede maging Castellano. Ito, palso, lahat na. Para mapawalagaan ng mga pag-aaral. Para sa akin, pwede mo lang manahan sa Espanyol. Ang lahat ng imperyo, kapangyarihan, kayamanan, ang lahat. Huwag lang nakakalaan. Aking senyor, nagpo-protesta tayo kapag nababasa natin yung inuunang lakas bago ang karapatan at mapalakpak tayo dahil ang totoo ay nakita natin makapag-kunwari ang lakas. Hindi lamang sa pagbaluktot ng karapatan, kundi maging sa pagpapailalim sa karapatan para makapag-parais. Dahil sa pagmamahal ng Espanya, isalita ako, hindi nakaman ng pagtingka sa inyong mga kilay. Ayoko dumating ang panahon para takan ng Espanya ang daras ng mga nasyon. Mapapiran ng mga bayani, tiranan ng maliliit na isla, sapagkat maging kasuklam-suklam panagpuyan dito sa mga dakila at igain ng ating sinaunang araw. Para natin papatupad ang katapatan at pinaglura natin ang mga buhay at libertad sa kanyang mga mamamayan. Pinakuhaan nila sa siblisyon at tinipid natin dahil sa takot na magangad sila ng mas marangal na buhay. Pinagkuhanan nila ng mga liwanag at pinubulag natin sila para hindi sila makita ng luhos. At sa halip na kapayapaan, kayamanan at justisya, pinagharin natin ang pangamba, makamatay ang komersyo at pinapalagalap ang pag-aalingahan sa mga puso ng masa. Bakit hindi tayo lumagay sa lugar ng mga Pilipino? At tanong natin na ating sarili kung ano ang ating gagawin sa kanilang sitwasyon. Nabasa ko sa inyo ang kaibigan ng karapatan nilang magimagsik at kung hindi bubuti ang bagay, may magimagsik sila sa isang araw. At naniniwala ako pupunta sa kanilang panig ng justisya at kalakip at simpatsya ng lahat ng mga ng tao. Kapag ipinagkait sa isang bayan ang liwanag, ang tahanan, ang libertad, ang justisya, ang mga kagaling at kung walang pwede mabuhay. Dahil justisya ang mismo ang bubo sa patron mio na mga nabanggit na katulad ng pulisang sumasalaki sa ating daan. Wala na kabuluhan ng mga pagkamin, wala na din kabuluhan ng mga ispisyon. Walang matitira, kundi ang pagkayari isang pagnanako at isang pagsasamba. Ang taong hindi kumanig inaapi, ang magiging kasabwat ay mamatasan ng konsensya. Oo, di ako militar. At tunting na pinalalamig ang pamamagitan sa aking dugo. Pero tulad ng pangalan, ipalugay ko sarili para magkagulit na gida ng Espanya lang kasi isang banyagang ng lalaki. Wala pa sa hindi makatanong ng pagdala sa kanyang sipa ng mga probinsya. Titiyakin ko rin isang ilalagay ang sarili panig ng mga hanaping Pilipino sapagkat namamatay para sa diurang karapatan sa katauhan kaysa iplama mga makasariling interes ng isang nasyon kahit patatawag ng Espanya ang nasyong ito. Alam ba ninyo kung ano oras sa alas ng Korea? Ito ng araw, hindi